Kung yung kaniyang pagdating ay binanggit nung kapanahunan ni Pedro na malapit na, gaano pa nga sa panahon natin ngayon? Ayan ay magandang bulay-bulayan natin. When I say Rapture 2024, I'm not saying that it will come na alam ko. When I say Rapture 2024, all I'm saying is anytime pwede siyang maganap. Imminent ang rapture. Ang rapture po, kung totoo kang Kristiyano, inaabangan mo yan. Hindi ka matatakot. Lahat ng kabagabagan mo, lahat ng problema mo matatapos in an instant pag dumating na si Jesus. We will be to be with Him. Jesus is our reward. Himself. Yung kanyang person. Yun ang pinaka-reward natin. You know what? Si Jesus ang ilaw ng kalangitan. Si Jesus ang buhay ng kalangitan. Kaya pag nandun tayo, wow, makikita natin siya face to face. At yayakapin niya tayo isa-isa. Okay? Sasabihin niya, thank you for receiving my free gift. Yan ang binanggit niya kay John Crouch. Kilala niyo ba si John Crouch? Si John Crouch, i-vlog ko si John Crouch nga, ay isa sa talagang inspirasyon namin sa aming Christian life. Asawa siya ni Paul Crouch, founder sila ng TBN, Trinity Broadcasting Network. Siya po ay nagkaroon ng napakalaking patotoo way back 2003 when she was being diagnosed with stage 4 cancer. You know what cancer is? And when the doctor say stage 4, I mean it's malignant and nagbibilang ka na lang, nabibilang ng oras mo. Pero I refuse to die kanya because I believe Jesus purchased not only my salvation, but also my health. So, ang ginawa lang niya, sabi niya ganon, I refuse to die, and Lord Jesus, I receive your free gift of healing. I believe na matay ka sa cross. Sabi niya, I believe you died on the cross. Hindi nagtapos doon, but also you paid for our healing, for our health. So I receive it now. Okay? Nandoon po siya sa nandoon lang po siya sa kanilang upuan, doon sa garden nila, doon siya. And then, pinababalik siya ng doktor para magkaroon uli ng test, siguro para i-schedule na yung chemotherapy niya, no? Or mga gagawin pa sa kanya, mga mammogram, mga anik-anik na mga ginagawa ng meron siyang appointment sa kanyang oncologist ba tawag doon? Ayan. Pero pagdating niya sa ospital, nagpa-test lang siya, pero may confidence siya na healed na siya. Dumating yung resulta. After ilang hours siguro, pambira, sabi ng doktor, nawala yung cancer na stage 4. Nawala yung cancer na stage 4. See? Okay, yan po ang buhay na patotoo na meron tayong Diyos na buhay. Pagkatapos nito, siya po, ito na po yung point natin dito. Siya po ay sa sobrang galak po niya, kinagabihan nito, bumalik siya roon sa kanyang upuan sa garden nila. Umupo siya roon. Iyak siya ng iyak. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And all of a sudden, si Jesus, nakita niya in spirit. Okay? Nakita niya in spirit sa kanyang espiritu, parang vision. Sabi ni Jesus sa kanya, no, my daughter, don't thank me. Why? Why, Lord? Bakit ayaw mong tanggapin ang pasasalamat? No, daughter, kanyang ganon. Bagkus, let me say, thank you. Si Jesus pa nag-thank you. No, my daughter, thank you. Thank you for receiving my free gift to you. Ganun pala si Jesus. Siya pa magpapasalamat sa bawat isa sa atin pagpanik natin sa langit. Malamang sasabihin natin, Jesus, thank you. No! Thank you for receiving my gift. Wow! Diba? Napaka-comforting yan. So, yes, pag sinabi natin Jesus is coming, nandito pa tayong mga believers, so rapture po yan. Jesus is coming for the rapture. Amen? Kasi yung mga naiwan sa tribulation, Jesus is coming for them also, pero kasama na po tayong darating doon. Ayun na po yung second coming.
pupunta po si Jesus dito ulit. Ito po yung second coming niya. Kasi nung sa rapture, uulitin ko po para walang kalituhan, sa rapture, bababa po si Jesus para po dagitin tayo mga believers. Pero hindi siya bababa sa lupa. Nakasuspend lang po siya sa air. Kumbaga, ang tawag ko dyan, ang dakilang pagsundo. Amen? Ayan ang aking special term diyan sa pag-aaral ko ng Bible. Ang dakilang pagsundo. The great fetching. Di ba? The great fetch or whatever. Pinepetch na tayo ni Jesus. So, sunduin niya tayo, pero hindi siya bababa dito sa lupa. Ano ito? This is a silent event na tayo lang mga believers at si Jesus ang makaka-experience. Kaya nga ang buong mundo magtataka saan tayo napunta Tayo mga believers hindi ba? Pero hindi naman po yan ang topic natin. Meron po tayong topic ng ganyan, part 1 and part 2 ng The Tribulation Saints. Pakihanap na lang po. At ang masasabi ko lang po, sa second coming, bababa si Jesus dito para tapusin na ang kasamaan ng Antikristo at ng false prophet. Pero sa kanyang pagbaba, ito po yung second coming niya kasi tatapak na po siya sa kalupaan. Ang unang tatapakan niya ay ang kalupaan o bulubundukin ng Mount of Olives. Pagtapak ng mga paa ng Panginoong Jesus doon, magi-split po yung bundok na yan. Okay, the King of Glory has arrived. Hallelujah. Di ba? Napakagandang day. Oh, happy day! Di ba? May kanta tayong gano'n. So, yeah, that's happy day. That's the happiest day the world has ever known. Kaya sabi ko po sa inyo, the world will ever know. Future tense pa. Tapos na gano'n, saan na ba ako? Pag dating na po siya rito, sasabihin niya sa Antikristo, false prophet. Yun. Tapos, itatapon sila ng buhay sa lake of fire. And then, yun na po yung millennial reign ng Panginoong Jesus. Kasama po tayo. Kaya, pag may nagsasabi, Jesus is coming, tanungin ninyo, anong ibig mo sabihin Jesus is coming? Pag sumagot niya ng, magse-second coming na siya. Mali siya. Hindi pa. Kaya pag may nagtanong, Jesus is coming, tanong ninyo, anong ibig mo sabihin Jesus is coming? Pag sumagot siya na, darating na siya sa rapture, susundin tayo. Tama yon. Yun ang correct. Okay. Bye-bye.